Magandang araw sa lahat. Wala na tayong intro na gagawin. Magpapaliwanag na kaagad tungkol sa submersible o underwater water pump. At nagbutas tayo sa lupa ng paglalagyan ng water pump kung may kalakasan ng ulan malapit sa gate kung saan magpapalabas ng tubig ulan mula sa bakuran. Dito nakikita natin ang tubig ulan at kung may kalakasan, lampas pa sa drainage dahil mababa ang elevation ng lupa dito sa amin. Ginamitan muna namin ng grinder ang pag-layout dahil simentado na para hindi magkadurog-durog ang simento. Kaya ganito ang kinalalabasan ang paghukay. At gumawa ako ng forma na ilalagay sa butas. Nakikita din natin ang tagiliran na may kalakihan. Ang ginamit ko para hindi maparami ang paggamit ng simento, bato muna na may kalakihan tapos simento at bato ulit. Simento at lalagyan ng temperature bar o kabilya para may tibay. At 2 beses ko nilagyan ng kabilya para mas matibay. At ito naman ang clean out. Pwede mong isara at buksan. 6 na pulgada ang laki at 2 pulgada. Pag may ulan, sarado kaagad para hindi makapasok ang tubig kanal o sa drainage dahil marumi at maaaring may dumi sa mga daga. Tumaas man ang tubig ulan sa bakuran, alam mong malinis ito at hindi mo ikakabahala. Sa nakikita natin, nalagyan na ng simento ang mga tagiliran. Natapos ito ng hapon, kaya kinabukasan na ang pagtanggal sa porma. Sa pagtanggal natin sa porma, ito na ang ating makikita at nangangailangan ng plastering. Ayusin ang sa itaas na may naka-slope o naka-slide para sa paglagay ng takip tulad sa manhole sa drainage. Sa nakadalisdis o downward na lugar, kailangan makinis na kahit kamay lang pwede mong buksan ang takip. Hindi mo na gagamitan ng bara na ikasisira nito. Ito na ang butas kung saan namin ilalagay ang submersible water pump. Pwede na gawa ng takip. Ang paggawa ng takip walang pagkakaiba sa paggawa ng takip sa mga manhole sa drainage. Nakikita rin natin kung gaano ang kapal ng manhole. Kailangang nakadalisdis para hindi mahulog ang takip. Sa pag-assemble o pagtipon-tipon sa kabilya para sa takip, kailangang may allowance ang pagputol na hindi sisikip sa manhole. Mahirap magkamali dahil oras naman ang iyong gugugulin sa pag-ayos nito. Sa paglagay ng handle o paghahawakan, huwag mong itali. Dito kung minsan nagkakamali ang mason na bagong sampa sa horizontal construction work. Ang handle hindi mo maibababa kung nakatali. Sa pagsimento, ang ginamit namin ay korsan at graba para may tibay. Huwag gamitan ng fine sand at ito'y masisira lang. Wala itong tibay. At nasasabi ko ito dahil may mga pangyayari na ganito ang nangyari nang ako'y nasa construction pa bilang isang foreman. At ito na ang takip na aming ginawa. Bukas na ang pagtanggal para matigas na. Ganito na ang paglagay kung magpapalabas ka na ng tubig sa bakuran at kailangan may tubig ulan pa sa labas para makasabay sa pagbaba ng tubig ulan sa kalahatan. Tatanggalin na natin ang takip at lilinisan at ibababa ang handle. Ito na ang kabuuan ng trabaho. Ikinagagalak kong maghatid ng impormasyon tungkol sa construction work at home. At hanggang dito na lang. Salamat sa panonood and God bless us. Ganon pa man, huwag kalimutan mag-like at mag-share
para ganadong maghatid ng impormasyon.